Kai Sotto at Gilas Pilipinas ganado sa unang araw ng ensayo at Chinese Taipei problemado, mga players nag-back out. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Panibagong taon ay panibagong laban na naman para sa ating national men's basketball team na Gilas Pilipinas. Di tulad kasi ng past previous years ay medyo kampante tayo ng konti para sa World Cup since isa tayo sa mga host country, kung kaya't merong nakalaan sa atin automatic slot sa World Cup 2023. Pero sa parating na World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar ay kailangan nating muling kumayod upang makakuha ng slot sa big basketball event na ito. Kung kaya't mula dito sa parating na first FIBA window ay kailangan nating makalikom ng maraming panalo, mahina o malakas man ang kalaban. At ito nga sa ngayon ay naghahanda na ang ating pambansang kupunan upang umpisahan ang taon sa magandang sistema. Una ay ang bagong head coach. Hindi naman siguro lingid sa ating lahat ang mga naging issues and problems sa nag-handle sa ating national team last 4 years. Kung kaya't ang solusyon ay bagong head coach. Ang PBA champion coach na si Coach Tim Cone ang magte-take over sa posisyon ni Coach Chod Reyes sa Gilas. At ang unang bagsak sa pagbabago ni Coach Tim ay 12-man strong. Yes, limitadong 12 manlalaro lamang sa loob ng 4 na taon. Noong una ay maraming kumundi na dito, pero ngayon ay eto na at na-appreciate na ng mga Gilas fans. Wala nang sinayang panahon ng Gilas coaching staff at SBP at idinala na agad sa isang closed door facility ang ating national team upang mag-ensayo. Makikita na kompleto sa attendance ang lahat maliban lamang sa dalawang malalaro na si CJ Perez at Junmar Fajardo, dahil binigyan pa mga ito ng one day na pahinga dahil sa kampyonatong kanilang nakuha nito lamang. Si AJ naman, though under healing process sa injury at hindi pa pwedeng lumaro, ay sumama pa rin ito upang magpaabot ng suporta at magkaroon ng kaalaman sa mga plays. Iti-take over muna sa ngayon ni Japet Aguilar ang posisyon ni AJ. Agad na sumabak sa matinding ensayo ang mga players natin sa day 1 ng practice. Makikita ang lahat na tila ganado sa ensayo. Si Kai Sotto ay daktak agad ang pansalubong sa kanyang pagbabalik Gilas jersey. Same thing kay Justin Brownlee na nanabik dahil sa ilang buwang walang basketball activities. Nandito rin si St. Dwight na always ready para sa bayan. Habang masusubukan naman natin ang husay ng isa pa nating young player na matunog ngayon ang pangalan sa international na si Kevin Kiambao. 10 days preparation lamang ito, kung kaya't asahan natin na magiging puspusang ensayo ito sa mga susunod na araw. Samantala, kumustahin naman natin ang unang dalawang bansa nating makakasagupa sa first FIBA window. Ito nga yung Hong Kong national team at Chinese Taipei. Well, ayaw nating magsalita ng tapos, pero sa history ng basketball sa FIBA ay hirap makakuha ng panalo sa atin ang mga kupunang ito, kung kaya't mananatili tayong lyamado sa mga magiging laban. So Hong Kong national team ay meron silang dalawang import na sina Chris at Dominic. Depende kung sino ang kanilang gagamitin. Same thing sa Taipei na meron ding dalawang import, pero tila may matinding problemang kinakaharap ngayon ng kupunang ito. Mula sa post ng isang malalaro ng mga ito na si Cheng Lu ay malaking katanungan para sa kanya kung makakapagpakita ba ng magandang performance ang kanilang kupunan sa first FIBA window, dahil nasa 6 hanggang 7 malalaro na lang ang natitira sa kanilang ensayo at lahat daw ng mga ito ay bumalik na sa kanilang mga mother teams. Maliban dyan ay pinuna din ni Cheng ang mga players sa lineup na tila palagi na lang bago ang mga malalaro. Isa sa naging issue matagal na ng Chinese Taipei ay ang mga player insurance, kung sana ay magmumula sa sarili nilang bulsa ang gastos kapag sila ay na-injury. Well, abangan natin kung ano ang magiging ending ng preparation nila kontra Gilas at sana'y maayos nila ito upang hindi maging excuse kontra sa ating national team.